Amen. At tayo tumayo, no? Habang babasahin natin ang ating key verse sa umaga ito na makikita sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Sige, basahin nyo sa Tagalog, basahin ko sa English mamaya. Sige. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, tatapos sa bagay na ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutungulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting what are those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward to make for the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Makakaupo na po kayo mga kapatid sa presensya ng ating Panginoon. At ang ating binasa mga kapatid ay napaka familiar na verse mga kapatid. Siguro ang iba sa atin ay memory verse na ito. No? Kaya ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid, na ibinigay sa atin, dyan lang din natin kukunin sa verse na yan, sa verse 13. No? Entitled, Forgetting What Lies Behind. Amen. O kalimutan ang nakaraan. Amen. Amen? Amen. Sino ba ang nilimot na ang mga nakaraan? Sino bang nilimot nyo na? Sino bang minsan naaalala pa? Nakakaalala pa sa mga nakaraan? O minsan, sino bang, ay magandang gabi, Nanay Mila pala. Tanghali na, ay tanghali na. Udto na di ay. Dito mga kapatid, doon sa amin, na ano ako doon, na nangangaral ako doon ng purong Bisaya, Pastor. Kaya namimiss ko rin, no? Pero minsan talaga sasabit na, kaya pag hindi na alam ng Bisaya, tinatagalog ko na, no? Kaya patawarin nyo kung mayroong mga mabanggit akong Bisaya ngayon mga kapatid. Praise the Lord. So iba sa atin siguro mayroon pang yung mga nakaraan na hindi natin minsan na iniisip man, pero minsan naaalala. Amen? Kasi hindi naman lahat ng mga nakaraan ay masama. Amen? Amen. At minsan may mga nakaraan din na masarap din balik-balikan. No? Nung pagbakasyon ko mga kapatid, nung pagliligo sa ulan, ginagawa yan namin dati, tapos mayroon pa kaming yung parang burol-burol na ganyan, tapos lupa. Pag umuulan yan, yung putik, akyat kami doon, tapos padalawros ba sa Bisaya pa? Yung padalos-dos. Ngayon, tapos doon na tampisaw, tapos yung yung maruming tubig, pero napakasaya. Nung panahon yun, wala pang cellphone mga kapatid. Kaya nung umuwi kami, yung bunso ko, pinilit ko siyang maligo sa ulan, sinama. Tapos pagkatapos, naghugas, tinuruan ko siya, mahugas kami ng sasakyan sa ulan. So napaka gandang balikan mga kapatid ang nakaraan. No? Kumbaga, hindi lahat ng nakaraan ay hindi natin pwedeng balikan. Amen. Amen? Malinaw ba tayo doon mga kapatid? Amen. Pero I tell you, mayroon ding mga nakaraan natin na hindi na natin pwedeng balikan. Amen. Dahil gaya ni Apostol Paul mga kapatid, malinaw ang sinabi niya dyan, na mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Ibig sabihin, hindi pa naman siya talagang kumbaga nasa alapaap na ng kanyang pananampalataya na hindi na niya pwedeng mabalikan o maalala muli ang nakaraan. Pero sabi niya, datapwat isang bagay ang ginawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. No? So bilang mga Kristiyano, mga kapatid, o mga tumanggap na sa salita ng Diyos, na bautismuhan na sa pangalan ni Jesus, mayroon tayong mga ginagawa noon na hindi na natin pwedeng balikan. So, at yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito, mga kapatid. Amen? Dahil kung binabalik-balikan pa rin natin yon mga kapatid, o hinahanap pa rin ang ating katawan,
hinahanap pa rin natin ang gustong-gusto pa rin natin ang amoy, mga kapatid, ng San Miguel Beer, hindi mo pa nilimot ang nakaraan, Kuya Jack, Pastor Jack. Kung hinahanap mo pa ang usok ng sigarilyo, hindi mo pa nilimot ang nakaraan. Kung gusto mo pang manahan doon sa patay sindi na ilaw, hindi mo pa pag-uwi mo sa Pilipinas, hinahanap, hindi yung gawain ang una mong hinahanap, kundi ang una mong hinahanap, kumusta na kayong kakilala ko doon sa may patay sindi na ilaw? Hindi mo pa nilimot ang iyong nakaraan. Amen? Andyan po kayo, mga kapatid. Kayong magalit sa akin. Bagay, hindi naman ako laging narito. Ibig sabihin, mga kapatid, na nais gaya ni Apostol Paul, na ninilimot niya ang mga bagay na nasa likuran. Kaya gano'n na lang ang pagkasabi ni Apostol Paul, mga kapatid, kasi kung pag-aralan natin ang kanyang buhay, simula nung tinawag siya ng Panginoon, at mind you, walang sino man na makakapaghayo kay Apostol Paul o kay Saul. Kaya ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Sinalubong si Saul habang papunta siya sa Damascus, at sinalubong siya ng Panginoon, pinakitaan siya ng maliwanag na ilaw at nabulag siya. At doon, mga kapatid, in short, pinapupuntahan siya ni Ananias. Even Ananias, nagdadalawang isip na puntahan siya Saul dahil alam ni Ananias na ibang klaseng taong ito. Sabi ko nga, doon sa POJ, kung ang pinapapatay ni Apostol Paul sana, o Saul sana, yung mga salot ng lipunan lang sana, pwede pa natin siyang bigyan ng credit. Dahil kahit mamamatay tao siya, ang pinapatay niya mga masasamang loob. Ang problema, ang pinapapatay niya, gaya natin, mga kapatid. Mga lingkod ng Panginoon na tinawag ng Diyos ang pinapapatay mga Kristiyano. Kaya kasuklam-suklam ang buhay ni Apostol Paul sa harap ng Panginoon. Pero nung tinawag siya ng Diyos, kahit sa ang bersikulo, lahat ng mga isinulat niya, hindi mo na mababasa dyan na lumingon pa si Apostol Paul. In fact, mga kapatid, hindi na siya nag-asawa. Kinalimutan na niya mismo ang sarili niya. Ang layaw, ang gusto ng laman niya, mga kapatid, dahil na-in love siya ng gusto sa Panginoon. Nung tinanggap niya ang Panginoon, kung paano siya binago ng Panginoon, hindi na niya kinalimutan. Bagkus nilimot na niya ang nakaraan. Kaya yun din ang mensahe ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Maaaring iba sa atin, may isip na okay na ako dahil nasa gawain ako every Friday. But I tell you, there are times na aatakihin tayo ng kaaway. At isa sa pinaka-weapons ng kaaway, mga kapatid, is ipapaalala sa iyo ang iyong buhay noon. Kaya kung mayroon tayong mga kapatid dito, mayroon ako nabasa isang preacher, mga kapatid, na nakita, sabi niya, na stay away from the people who act like a victim in the problem they are created. Lumayaw na kayo sa mga tao na yung nag-act like siya ang biktima, pero in fact siya ang gumawa ng problema, mga kapatid. At mind you, mayroon yan kahit sa churches, mga kapatid. Hindi lang dito, kahit saan. Kaya lumayo na kayo doon. At huwag kang makipaghalubilo sa mga tao na parihas ang nakaraan ninyo. No? Bagkus, mag-focus ka doon sa maliban kung parehas kayo binago na gaya ni Pastor Vincent. Kaya pala tumawa to eh. Hindi pa ako tapos, Sister Tin, ikaw naman. Pero sabi niya, but stay to the people that you have the same vision. You have the same perspective in the future. So, kung gaya ni Brother Toto, kung makipaghalubilo siya doon pa rin sa mga dati niyang kasamahan, maliban kay Pastor Vincent, yun ang pinagbabawal na. Pero ngayon, na parehas din silang, napod lagi.
Parehas na din silang tinawag ng Panginoon. Ay, mayroon naman sinabi doon. Ay totoo po yun mga kapatid, dahil kung kayo, kahit tayo mga kapatid, nasa Panginoon na tayo, pero ang kasama natin lagi, yun pa rin yung mga kasama natin dati sa ginagawa, hindi malayo mga kapatid, na magugustuhan mo pa rin yung amoy ng sadiki. Sadiki naman dito. Kaya pinag-iingat tayo ni Apostol Paul mga kapatid. Sabi niya, nililimot na niya ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinarap. Hanggat hindi natin kalimutan mga kapatid, totally ang ating nakaraan, mahirap umusad mga kapatid. I tell you, pag lagi mo palang iniisip na parang gusto ko pa rin doon. No, one time mga kapatid, kasama ko sila, Brother Thomas noon, sila Roland, sila Sunny, yung mga katim ko dyan sa bahay. Pumunta kami doon sa Shaoli. Boracay. Gusto namin maglumi. Kasi mura-mura yung lumi doon. Shaoli, pag-akyat namin doon sa balad mga kapatid, agoy, patay sindi man yung ilaw. Bago na. Tapos mayroon ng banda-banda. Nakasit up na doon. Sa isip ko, tuloy natin? Sabi nila, nandito na tayo eh. Tapos si Tomas, wala naman siguro, bakit manonood siya, hindi naman to chismis, totoo naman to nangyari. Sabi siya nga sa yung singer, pag lumingon ka, binubiro-biro siya ba? So katam, relax ka lang. Minsan, sabi ko lang din sa kanila, minsan, dinadala tayo ng Panginoon sa mga lugar na pinupuntahan natin dati para malaman ng Panginoon kung hindi na ba talaga natin hinahanap or yung magugustuhan, hindi na talaga natin nagugustuhan ang mga lugar. So ngayon, pero hindi naman talaga gaya sa Pilipinas na dito mayroon lang banda-banda, pero yung ilaw lang mga kapatid, lang hindi maganda talaga yung tapos umiikot-ikot na hindi maganda sa atin. Pero si Apostol Paul, mga kapatid, malinaw ang sinasabi niya na nilimot na niya ang mga bagay. Dahil kung titingnan natin ang buhay ni Paul, hindi na siya lumingon muli. Sa sinabi ko kanina, na kahit ang kanyang pag-aasawa, hindi na niya, kinalimutan na niya, mga kapatid. Kaya sobra siyang na-in-love sa Panginoon at sa ministry na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Hindi ko naman sinasabi na gawin din natin ang ginawa ni Paul dahil wala tayong magawa. May mga asawa na tayo. Kaya tinuruan na lang tayo kanina ni Sir Dennis kung paano natin palaguin ang ating buhay may pamilya, mga kapatid, na naglilingkod sa Diyos. Tinuruan tayo sa mga asawa. Ako, natuto na ako niyan mga kapatid dahil may nakita din ako na yung mga babae daw, Pastor Vince, sa isang araw, mayroon silang kuta na kailangan nilang mailabas yung mga kuta na mga salita na kailangan nilang sabihin. Mayroon silang 8,000 words every day. Tapos sa lalaki, 6,000 plus lang. Kaya, Brother Toto, kung sa gabi, may nagsasalita pa, hayaan mo lang. Hindi pa nakakuta yan. Hayaan mo lang makakuta. Biro lang kasi nandiyan pala. Oo. Hayaan lang natin. Dahil gusto pa yung kumuta. Kaya maganda yung mga may pag-aaral para matuto talaga. Kasi kahit ako dati mga kapatid, una kong bago lang akong mga panganak si Steve noon, ay nasipa kaya ako noon. Dahil ang buhay ko gusto pa rin na banda-banda, tug-tug-tug-tug, inutusan akong bumili ng gatas ng pangalan namin. Nakauwi ako mag-aalauna na kasi pumunta akong practice. Practice yung may krusada kami sa susunod na araw. Di dahan-dahan akong pumasok. Ang problema kasi yung nasa second floor kami ng bahay ng ate ko. Tapos yung yung plywood na makapal, parang yung tawag nun sa hard deflex.
Dahan-dahan akong pumasok. Sabay, tulog na siguro to. Kasi nakahiga na sila doon eh. Hindi pa lumapat yung likod ko. Boom! Kung makalabog ako doon sa ano. Dahil sabi niya, nasaan yung pinamili mo? Di mo ba alam na tagal nakatulog? Kasi sa isip ko noon mga kapatid, na parang hindi pa ako nakamove on sa pagiging binata ko. No, dahil na-used to ako na umuwi lang kung kailan ako gustong umuwi. No? Pero nung magkaasawa na tayo, natuturuan na tayo unti-unti, lalo na sa salita ng Panginoon na kailangan nating limutin yung iba natin, isurrender na natin yung iba nating ginagawa nung tayo ay binata pa. Kasi kung hindi, magkakaproblema talaga. Magkakagulo mga kapatid. Gaya ni Apostol Paul mga kapatid, sasabi niya sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Nang ako'y bata pa, nagsasalita ako na gaya ng bata. Tayo noon, yung mga hindi maganda ang mga pananalita natin nung nasa mundo pa tayo, mga kapatid. Kaya nung nandito na tayo ngayon sa pananampalatayang ito, hindi na dapat marinig yung mga ginagamit nating salita noon. Kahit ekspresyon man yan, mga kapatid. Dahil malalaman yan, makikita yan sa ang puso mo. Dahil kung ano yung nandun, what is the abundance of your heart, the mouth speaketh. Hindi mo maitatago yan mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Paul, nung ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Kaya nga tayo nag-umpisa mga kapatid, kahit sa pananampalatayang ito, kahit may edad na tayo, matanda na tayo, ipinapalagay pa rin tayo ng ating mga pastor o leader na bata. Dahil hindi pa tayo pwedeng mangangaral na makarinig ng buto-butong pangangaral. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pedro mga kapatid, na naisin natin yung gatas. Dahil pagka bulalo, pinakain sa iyo agad, na yung bata ka pa, hindi maganda ang resulta. Ganon din sa ating pananampalataya mga kapatid. Pero sabi ni Apostol Paul, na nung ako'y bata, nagsasalita, ganon din tayo mga kapatid. Na kung ganon, hindi pa tayo tinawag ng Panginoon, ganon tayo magsalita. Nung malalaman yan, kung lumalago tayo mga kapatid, sa tagal ng pakikinig natin ng mga salita ng Panginoon sa pagtuturo at pangangaral, malalaman na natin na tayo ay lumalaki na or lumalago na mga kapatid, dahil gaya ni Apostol Paul, na lahat ng pag-iisip, pagdaramdam na gaya ng bata ay iniwan na niya. Iniwan ko na, sabi ni Apostol Paul mga kapatid. Yun po ang nais ng Panginoon. At part mga kapatid o parte sa ating paglimot sa nakaraan ay yung sinasabi ng Biblia na deny himself. Maliban mga kapatid na i-deny natin o sabi dyan, tumanggi sa kanyang sarili, tanggihan natin. Ano bang ibig sabihin ng mga kapatid? Dahil kung hindi natin gawin ito mga kapatid, mahirap makausad. Ang purpose mga kapatid ng ating pananampalataya, ating paglingkod sa Panginoon ay umuusad tayo, hindi tayo umuurong mga kapatid. Yes, amen. Kaya party or part of forgetting what lies behind is denying yourself. Mahirap yun, i-deny yung sarili natin mga kapatid. Madali ba? Yung iba, madali lang i-deny. Si Pedro nga, madali lang yung i-deny ang Panginoon eh. Tagal-tagal nilang magkasama, tinuruan. Pero madali lang yung dinina, hindi ko kilala yan. Hindi, nakita namin kayo nagkasama. Hindi, baka ibang tao yun. Marami siyang rason. Hindi ako yun. No? Madali nating i-deny. Si Abraham nga, na-deny nga niya na asawa niya si Sarah eh. Sabi niya, kapatid ko yan. Pero kung pag-aralan natin, kapatid naman talaga niya, may ano sila na kapatid, half
Di ba tama ba ako, Sir Dines? O, kapatid sila. Pero hindi na yon yung pinaka-title na magkasama niya sila eh. Hindi yung pagiging kapatid sila eh. Asawa niya si Sarah. Pero nagawa pa rin ni Abraham para lang na hindi sila patayin, mga kapatid. So ibig sabihin, mga kapatid, na madali lang natin i-deny. No? Pagka may nagawa tayong pagkakamali, minsan madali tayong deny, hindi ko nagawa yan. Madali tayong magkapagsinungaling, mas madali pa nga eh. Para lang, kung baga, mai-save mo yung sarili mo dahil yun naman talaga ang nature ng tao. Yung everybody is entitled to defend himself. Lahat tayo, kaya nga may mga abogado eh. At kahit yung mga tao na alam nila sila may mga kasalanan, sila mismo ang may kasalanan, kukuha pa ng magagaling na abogado yan para protektahan sila. Dahil ayaw nila na i-deny yung sarili nila. Ayaw nila na tanggapin kung ano ang nagawa nila, mga kapatid, yun ang tao. Pero ang sabi ng Biblia in Matthew chapter 16 verse 24, at mind you, 3 beses itong isinulat sa book of gospel, mga kapatid. And in Matthew chapter 16 verse 24, sabi diyan, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. We need to deny ourselves. Part of our forgetting what lies behind is to deny. Bakit? Hanggat hindi natin i-deny ang ating mga sarili, ang nais ng ating laman, mga kapatid, balik-balikan mo yung nakaraan. I tell you, church, hindi ito basta-basta ng pagkasabi, mga kapatid, ni Apostol Paul. At sa verse na ito, dahil alam ng Panginoon na hanggat hindi mo i-deny ang nais ng laman mo, hindi mo maiiwanan ang nakaraan. Ngunit sabi dito, mga kapatid, na kung sino man, nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man tao yung ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Amen. So ano ba yung tanggi, mga kapatid? I-deny mo yung pangalan mo? Hindi ako yun, hindi ako si Joram. Pag may nagtanong. Hindi, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan yung nais ng laman. Ano ba yung nais ng laman natin? Matulog. Pag Friday, ang sarap matulog ng umaga. Pagka may gawain, masarap matulog. Pagka may ipapagawa sa atin ng Panginoon, mas naisin natin o gaya ni Jonah, na gusto pa rin natin gawin ang gusto natin, mga kapatid. But I tell you, church, hallelujah, na kung nais natin na sumunod sa ating Panginoon at angkin natin ang buhay na walang hanggan, we have to deny ourselves. Ang ibig sabihin noon, mga kapatid, hallelujah, na kung ang nais ng laman na magkumain lang, uminom, magpakabusog, enjoy sa layaw ng mundong ito, ngunit i-deny natin yon, mga kapatid, dahil ang ating espiritu ay nagnanais na makapakinig sa salita ng Diyos, makinig sa mga pagtuturo, pangangaral, pag-aaral. No, sa tuwing Friday, mga kapatid, sa tuwing Tuesday na mayroon tayong online Bible study, no, yun ang nais ng espiritu. At ang laman natin, mga kapatid, bakit gano'n na lang siya? Laging kakontra sa espiritu dahil ang ating laman hindi nakakakita sa mga bagay na espiritual. Ang nakikita ng laman ay ang dito lang sa mundong ito. Ngunit ang nakikita ng espiritu ay ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya sabi diyan, deny yourself, mga kapatid. At kung ituloy natin ang pagbasa sa Matthew 16:25, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Malinaw yun, mga kapatid, na siya na, sabi diyan, sapagkat ng sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito.
Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili mga kapatid, kahit sa kapahamakan ng mundong ito. Ang iba sa atin siguro, ako nga, aaminin ko noon, gusto ko talagang, kaya nag-abroad ako mga kapatid kasi gusto kong mag-milyonaryo. Nasabi ko na ba yata dito noon. Doon sa POJ mga kapatid na nabanggit ko na ito dahil dumaranas din akong hindi maayos ang buhay kahit nung ako'y nag-aaral pa mga kapatid. Nag-aaral ako ng college. Minsan may panahon na pinalabas ako ng instructor namin dahil hindi ako nakapagbayad. Subukan mo yan, Sir Dennis. Salamat sa Panginoon na napakalamin yung pera noon kahit doon pa no. Hindi naman sakto lang. Pero kami mga kapatid, kapos talaga. No, naibinta na ng nanay ko yung kambing namin nung nakaraang exam. Yung baboy hindi pa pwedeng ibinta dahil maliit pa. Mayroon pang time na nadukutan pa ako. Midterm exam na nadukutan ako sa Kulunte, yan sa Santiago Kulon. Ilagay ko pangbayad ko sana sa midterm. Kaya hindi ako pina-exam, kaya isipan ko talagang pag ako magkapagpamilya, hindi ko hahayaang mangyayari sa anak ko itong maranasan. Dahil baka hindi nila kakayanin mga kapatid. Kaya gusto kong magmilyonaryo. Tawa si nanay, si ate, si ate Maris. Totoo yan, te. Gusto ko talaga magmilyonaryo, pero may isang versikulo na nabasa ko na minsan nakapagbabago din ang aking pag-iisip mga kapatid. Alam niyo yung sa Mark 8:36, yung anong pakinabang ng isang tao, maangkin niya ang buong mundo o sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay o mapapahamak ang kanyang kaluluwa. O nga no, napakayaman mo nga, pag isang saglit mawala ka sa mundong ito, impyerno ang lumalangoy kasi impyerno, anong pakinabang naangkin mo? Kahit si King Abdullah no, namatay 2014, lagi ko sinisirian pag kami nag-aayo. Nung dumaan ako minsan sa Malik Road, pinatabi kaming lahat ng mga pulis. Kasi dadaan ang convoy ni King Abdullah. Pagdaan ng convoy, kahaba-haba ng convoy, mga itim na sakyan naka-blinker, yung mga dusindanas pa na hammer na mahaba. Klaseng grabe ka makapangyarihan. Ang yaman-yaman ni King Abdullah, pero nung namatay, naalala ko yung bersikulo na to. Anong pakinabang? Dahil binalot lang siya ng tinrial. Mas mahal pa yata itong kurtina niyo mga kapatid. Mas mahal pa itong kurtina niyo, binalot ka King Abdullah. Tapos binuhat ng kanyang mga, binili na yun sa Harads. Binalot sa kanya, walang kabaong. Si Marcos yung pinalibing ni Digong nung na presidente si Digong, bumili ng mamahaling kabaong si Bongbong. Pero si King Abdullah, binalot lang ng tilang puti mga kapatid at hinulog doon sa butas, 6 feet. Sinabuyan ng mga bulaklak at mga alikabok, tapos ang buhay niya. Diyan mo maalala na tama ang sinabi ng Biblia. Pero hanggat buhay ang tao, ngayon, ako kung bigyan ako ng pagkakataon, puntahan ko si Bill Gates o kaya si Elon Musk, sabihin ko, basahin ko, sapagkat anong pakinabang ng yaman mo? Kung mapapahamak mo, baka sampalin ako ni... Baka may tadyak pa, anong walang pakinabang? Kaya kong bilhin kahit anong gusto kong bilhin. Kahit mag-almusal ako sa New York, mag-lunch ako sa LA. Malayo ba yun, sir? Malayo. Hindi abot ng lunch dyan, no? Ibig sabihin, kahit anong gusto niya, pwede nang gawin, mga kapatid. So, ang laki ng pakinabang. Pero kung mawala siya sa mundong ito, diyan na magmamater ang bersikulo ito, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na tayo, mga kapatid, hindi man tayo pinagpalad ng maraming pera, pinagpala ng magandang trabaho ang iba sa atin, mga kapatid, malaking sahod, pero ang natanggap natin sa Panginoon, mga kapatid, higit pa
sa anumang yaman ng mundong ito, mga kapatid, I tell you. At kahit ano pang sipag natin para sa ating buhay sa hinaharap, mga kapatid, kung hindi ito naaayon sa salita ng Diyos, sabi diyan, ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit sino man, sabi niya, mawalan ang kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sabi ng binasa natin sa 16:25 sa Matthew, mga kapatid. At inulit pa yan, mga kapatid, sa Mark 8:34, and when he said and called the people unto him with his disciple also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself, mga kapatid. So talagang kailangan natin tanggihan ang nais ng ating laman, mga kapatid. Yung self na yan, dyan, mga kapatid, ang ibig sabihin yan, yung ating flesh. Ang ating laman, mga kapatid, na ang walang ibang nakikita, kundi ang mga magagandang bagay lang sa mundong ito. Pero hindi nakakakita sa magagandang bagay sa pangako ng Diyos. Kaya nais ng Panginoon, even dito sa Luke chapter 9 verse 23, inulit dyan, mga kapatid. And he said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So bawat araw, mga kapatid, nais ng Panginoon na kung ano man ang cross na mayroon tayo. Lahat tayo, mga kapatid, mayroon tayong mga pinagdadaanan. Mayroon tayong mga hinihingi sa Panginoon dahil wala tayo, mga kapatid. Maaaring sa atin kapos. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, dadalhin natin yan. Nais natin sumunod sa Panginoon. Sabi diyan, let him deny himself and take up his cross and follow me. Bakit, mga kapatid? Ang Panginoon mismo, nung nandito siya sa mundong ito, mga kapatid, hindi siya dumating dito na nakasakay ng puting kabayo na may dalang espada, may dalang sundang, mga kapatid. Kaya nga, hindi siya matanggap ng mga Hudyo. Ang bayan na kanyang pinili, dahil ang expectation nila, mga kapatid, na maring nakaupo siya sa lupa at sa mga ulap at bumaba sa lupa, mga kapatid. Pero iba ang pagparito niya, unang-una pa lang, hindi basta-basta. Sanggol pa lang siya, mga kapatid, hindi man lang nabigyan ng ganito, carpet, kung may ganitong carpet sana noon. Kaganda sana ng pinanganakan ni Maria kay Jesus, mga kapatid, kung ganito. Pero hindi. Sigurado ano yung meron sa sabsaban, mga kapatid? Mga dayami yun. Yun yung tinatambling-tamblingan namin noon, yung mga dayami ng ang katinon. Dati tinitiis na namin yung katinon kasi natutuwa kami sa tumbling-tumbling doon, mga bata. Pero pagkatapos na minsan, namamaga to sa kamot pagkagabi. Doon ipinanganak ang Panginoon, mga kapatid. Panginoong Isus. No, hindi basta-basta. At hanggang siya ay nag-ministry, mga kapatid, hanggang siya na ipako sa cross. Kaya may narinig ako minsan na naisip daw niya, unfair daw ang Panginoon. Dahil tayo ngayon, kailangan pa natin maglingkod sa Kanya ng tapat. At pero yung masamang tao, doon sa kanan ba niya o sa kaliwa? Yung isang masamang tao talaga, yung kinukutsa siya, yung isa naman mabait yon. Sinabi niya ngayon, oy, tumahimik ka dyan. Tayo nararapat dito dahil makasalanan tayo, pero itong si Jesus, wala itong kasalanan. Tapos sabi niya, kaya, Panginoon Jesus, alalahanin mo ako pag nasa paraiso ka na. Sabi ng Panginoong Jesus, ngayon din, dadalhin kita. So ibig sabihin, hindi na bautismuhan daw yun. Pastor Vincent, hindi na bautismuhan yun, pero ligtas daw kasi dadalhin daw ng Panginoon eh. Kaya minsan unfair ang Panginoon, hindi patas. Sabi, ang sagot nyo, mga kapatid, alam yung sagot nyo. Anong gusto nyo? Magandang sagot o
pangit na sagot. May dalawang sagot ako dyan eh. Ang pangit na sagot, sige, ipako ka muna namin sa cross. Tapos di ka na bautismuhan. Subukan natin kung baka maligtas ka. Pero ang tamang sagot nun mga kapatid, dahil ang Panginoong Hesus hindi pa siya namatay on that time. Hindi pa kumpleto ang gospel mga kapatid. Pero nung namatay na siya, you must be buried also as Christ buried into death. Hindi pa buo ang gospel noon dahil buhay pa si Jesus Christ. And He has the power and authority. The prerogatives of Jesus Christ is kailangan, pwede niyang magpatawad ng kasalanan, pwede niyang iligtas, ora mismo. Ang tao dahil nung time na yun, hindi pa siya namatay. Pero nung siya'y namatay na, nailibing at nabuhay muli, we have to do so mga kapatid. Kaya kasabi ng Romans chapter 6, I think, verse 3 hanggang 5, we must be buried as Christ buried mga kapatid. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. So kailangan natin magpabaptize mga kapatid dahil kung hindi ka nabaptize, hindi ka kalakip sa kamatayan o sa gospel ng Panginoon, hindi ka kalakip sa kamatayan ni Kristo sa krus. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we should also walk in the newness of life. Amen. Naalala niyo yung una natin pag-aaral sa lesson 1? Your new life. Kailangan pagka tayo'y tinawag na bago mga kapatid, hallelujah, yung mga nakaraan ay nilimot na natin. Kaya sabi ng 2 Corintios 5:17 mga kapatid, siya o kung sino man na kay Kristo ay bago ng nilalang. Or therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago na tayo mga kapatid. Kaya nga ang ating pananalita, ang ating pag-iisip, ang ating mga ginagawa sa araw-araw mga kapatid, hindi na gaya dati. Na kung dati paggaling sa trabaho, hanap ng kabarkada. Ano, mayroon ka dyan? Masarap palamig dahil mainit. Iba na nung tayo binago na ng Panginoon mga kapatid. Tinatawagan natin si Pastor. Pastor, wala ba tayong hayo ngayon? O di kaya, wala kang ibang naisipan mo agad kundi magbasa ng Biblia, mag-aral. Lalo na pagka may mga online tayo, inaabangan natin, excited na tayo mga kapatid na manood sa ating online. Pero kung mas excited pa tayo mga kapatid doon sa kung saan-saan na gala mga kapatid, hindi ka patunay na nabago ng Panginoon. You need to forget what lies behind. Mayroon ka pang gagawin. Kung mas malaki pa ang excitement mo sa mundo, sa mga bagay sa mundong ito, hindi ka patunay na binago ng Panginoon mga kapatid. Kailangan mo pa kaya sabi ng Biblia, work out pa tayo sa ating kaligtasan mga kapatid. No? Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 9 verse 26 sabi niya, I therefore so run, not as uncertainty, so fight I, not as the beateth the air. No, ako'y nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na pag tayo ay nilimot na ang mga nakaraan natin, we need to move forward. Kailangan nating harapin na ang ating bagong buhay, ang ating landas patungo na doon sa kaharian ng Panginoon. Kaya sabi niya dyan, and in 27, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Grabe ka sigurista si Apostol Paul mga kapatid. Ayaw niya
Sabi diyan, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinupil, baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itatakwil or itakwil. Kaya tayo mga kapatid, kung na kay Kristo na tayo, bago na tayong nilalang, ang ating mga gawa ay bago na rin mga kapatid. Ang ating mga nais, ang ating mga nakikita ay dapat bago na rin mga kapatid. Dahil kung ang nakikita natin o nag-i-enjoy pa rin tayo sa luma nating pagkatao mga kapatid, hindi tayo makakausad. Hindi tayo makamove forward mga kapatid, gaya ni Apostol Paul. Kaya sabi niya dyan mga kapatid, sa Luke chapter 9 verse 62, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow, or plow or araro, daro sa Bisaya pa, and looking back is fit for the kingdom of God. No, may sinong mga farmer dito mga kapatid nakasubok ng buhay sa farm? May time mga kapatid na pag nagtatanim na ng mais kami, kailangan straight yung tudling, ang tawag sa amin. Yung straight, dahil yun yung ginawa ng araro na yan yung susundan ng mga nagtatanim ng mais. Kailangan straight yan at wala kang nakita na tao na nakahawak na, sabi dyan, datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon. Pag lingon-lingon ka, yung baka o kalabaw na dala mo na hindi mo na control, imbes na straight, baka parang yugo na rin yung... Kaya napakapangit, hindi pwede yun mga kapatid, kailangan straight. Ganon din ang pagkasabi ng Panginoon. Pag tayo ay nakahawak na sa araro, sabi niya, ibig sabihin, pag tayo ay nandito na sa pananampalatayang ito, naglilingkod na tayo sa Panginoon, huwag ka nang lingon ng lingon. Dahil pag lingon mo ng lingon, siguradong may makikita kang hindi maganda. At baga pag lingon mo, may lumingon din sa'yo, patay na. Magkakaproblema talaga tayo mga kapatid. Lalo na pagka may mga asawa na tayo. Lingon ka ng lingon, may lumilingon din sa'yo. Parehas kayo nagkasalubong, problema ang aabutin mo mga kapatid. Kaya sabi dyan, pag dito na tayo, huwag ka nang tingnan mo na lang yung asawa mo. Kung namimiss mo yung asawa mo, tawagan mo, napakadali na lang kung nasa Pilipinas ang asawa mo. Lalaki o babae, tawagan mo. Oo. Pag ayaw sumagot, padalhan mo. Sasabihan mo, pag hindi yan makarinig, anong tinawag mo? Nagpadala na ako ha? Bilis nun. I love you. Ang daming I love you nun. Tawagan mo. Huwag ka nang maghahanap ng ibang kausap mga kapatid. Pag nakalingon ka at may lumingon din sa'yo, problema abutin natin mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, walang taong nakahawak sa araro at lumingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pag tayo lingon ng lingon, hindi pa tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos mga kapatid. Kaya nais ng Diyos, ang ibig ng Diyos, haliluya, habang tayo mga kapatid ay naglalakbay sa pananampalatayang ito, nagpatuloy, kailangan nakafocus tayo sa Panginoon. Natural yan, mayroong mga distraction mga kapatid. Maaari. Pero kung i-focus natin ang ating paningin sa Panginoon, hallelujah, tutulungan ka rin ng Panginoon. Nakalimutan yung mga nakaraan, yung dati mong ginagawa mga kapatid. Kaya binasa na natin na una yung, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Pag sinabing bago mga kapatid, yung mga bagay na dating ginagawa ay wala na yon. Minsan tayo lang naman ang may gusto mga kapatid na lingunin or balikan ang nakaraan. Ang Panginoon, ayaw na niya yung mga nakaraan mo. Sabi ng Biblia, kung gaano ka layo, no,
how far the north and the south, that's also how far na itinapon ng Panginoon ang kasalanan natin. Itinapon na nga ng Panginoon. Minsan babalikan pa natin, mga kapatid. Yan po ang ayaw ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, all things are passed away. Behold, all things are become new. At ang sabi, mga kapatid, ito yung nakakatakot na sinabi ng Panginoon. Hallelujah. But before that, basahin natin ang Romans chapter 5 verse 7. For scarcely for a righteous man will one die. Yet peradventure for a good man some would even dare to die. Itong next verse, mga kapatid, binasa ito ng ating BS kanina, mga kapatid. This is how God loves us. Sabi yan sa Tagalog niyan, sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Ito yung pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may nangangahas mamatay. And in verse 8, mga kapatid, but God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi basta-basta ang ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. Samantalang tayo, kunting ano lang, minsan, nagtatampo na tayo sa Panginoon. Kunting pagsubok lang, mga kapatid, ay minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Nakalimutan natin, mga kapatid, kung anong ginawa unang-una ng Panginoon para tayo magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. But God commended His love toward us, in that nung tayo'y makasalanan, mga kapatid, siya ay namatay para sa atin. Hallelujah. And in 1 Peter, mga kapatid, at tayo tumayo sa presensya ng Panginoon, ito lang po ang mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito.